Once na nahihirapan na sila, ang tanging solusyon na lang po nila, suicide. Sa atin, hindi eh. Iba sa atin, ang Pilipino, malakas ang loob. Tama? Malakas ang loob ng Pilipino. Saan ka nakakita ng tambay na may soft drinks? Sa umaga, nagkakapi pa yan, wala namang hanap buhay. Bakit ganun meron silang soft drinks? Imagine nyo, may soft drinks. Pero sa atin po, sabi ko nga, bawat isa po sa atin, meron pong race. Meron pong takbuhin na sinet ng Panginoon sa buhay natin. Hanggat nabubuhay po tayo, yung race na yan na nandyan sa atin, maging mapagpasensya po tayo. Ilagay po natin yung patient po natin. Matatapos yung lakbayin po natin once na namatay na po tayo sa mundo ito. Once na namatay na po tayo. At doon sa finish line na yon, ang Panginoon naghihintay po sa atin. Yung sa race na isinet natin, yung race na isinet ng Panginoon, nandun. And then once na kinuha na ng Panginoon yung buhay po natin, sasabihin natin sa Panginoon, Panginoon, I have finished my course. Natapos ko po yung aking takbuhin. Ang tanong, yung race na isinet sa atin ng Panginoon, nananatili pa rin po ba tayo sa takbuhin po na yun? Or, lumihis na tayo sa takbuhin na isinet sa atin ng Panginoon? Umalis tayo dun sa race na yun. Kumbaga, lumipat tayo ng ibang race. Kaya tignan po natin sa buhay po natin, na dapat po ay iset natin, once na habang nabubuhay ako, merong race, merong isinet ng Panginoon sa akin na takbuhin. At habang nandyan yan, ay magpapatuloy ako sa paglilingkod sa Panginoon. And sabi niya po dito, God's plan is continuous. Sabi ko nga hanggat nandyan yung race, or hanggat na nabubuhay po tayo, yung race na isinet ng Panginoon sa atin, ay continuous lang po yan. Kasi buhay pa tayo. Hanggat nandyan, nabubuhay tayo, yung race na isinet ng Panginoon, nandyan po yan. Alam niyo po, habang nandyan yung takbuhin na ibinigay sa atin ng Diyos, huwag po tayong magpakampante. Habang tuloy-tuloy tayo sa takbuhin natin sa mundong ito, o yung pamumuhay natin sa mundong ito, huwag kang magtaka kung bakit meron kang problema. Huwag kang magtaka kung bakit minsan nadadapa tayo. Huwag kang magtaka kung bakit merong pagsubok. Huwag kang magtaka kung bakit meron kang mga pinagdadaan ng mabibigat na problema o ng mga lakbayin sa mundong ito. Kasi kasama na po yan sa buhay po natin hanggat tayo po'y nabubuhay. Kaya ang gawin natin, humingi po tayo ng tulong sa Panginoon. And lastly, na makikita po natin po dito, the will of God for you is always good, acceptable, and perfect. Ulitin ko po, sabi niya, the will, yung plano ng Diyos, ay sabi niya, ay ito po ay always good, mabuti po. And sabi niya, acceptable and perfect para po sa atin. Yung kalooban ng Diyos sa bawat isa po sa atin, na ipinagkaloob niya po sa atin, ay yan po ay mabuti, acceptable, and perfect sa bawat isa po sa atin. Sabi niya po sa Romans chapter 12, verse 2, puntahan po natin sa Romans chapter 5, verse 2. Ay, chapter 12 po pala, chapter 12, verse 2. Ano pong sabi ng Romans chapter 12, verse 2? Sabi niya, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So ano pong sabi niya dyan? Sabi niya, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Huwag po tayong makiayon sa sanlibutan nito. Bakit? Kasi ang mundo po ay punong-puno po ng kasinungalingan. Punong-puno po ng kasinungalingan. Yung pwedeng yung salita po natin, yung one word, pwede pong manira yan ng buhay ng tao. Yung isang salita lang, magsalita ka lang ng isang word, pwede niyang sirain yung buhay ng isang tao. Yung napakinggan nating salita, pwedeng
sirain yan ng buhay ng isang tao. Kaya mag-ingat po tayo sa mga bagay na napapakinggan po natin sa mundong ito. Huwag po nating sang-ayunan yung mga bagay na naririnig po natin sa mundong ito. Mas lalo na yung mga hindi tama na naririnig po natin. And sabi niya sa verse 2, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago sa inyong isip o sa pag-iisip. Baguhin po natin yung pag-iisip po natin, kapatid. May mga bagay po kasi na nasa isip natin na pwedeng makasira sa ibang tao. Or hindi lang sa ibang tao, pwedeng sa mahal po natin sa buhay. Kung tayo po nasa Panginoon po tayo, ibahin po natin yung isipan po natin. Upang sa ganun, mas malinawan tayo kung ano ba yung plano ng Diyos sa buhay po natin. And sabi niya, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Alam niyo po minsan kung meron na tayong naririnig na hindi maganda, or may napagsabihan tayo ng hindi maganda, alam niyo po, mag-isip tayo muna bago tayo magsalita. Kasi pag hindi ka nag-isip, nakarinig ka ng hindi maganda at hindi ka nakapag-isip ng mabuti, ang lalabas din sa iyong bibig ay hindi rin mabuti. Kaya ang gawin po natin, once na nakarinig tayo ng hindi maganda, mag-isip tayo, ano ba yung dapat kong sabihin sa sinabi niya na hindi maganda? Bakit? Para malaman natin yung mabuti at yung masama. Ako sa buhay ko, ilang beses akong nakarinig ng hindi maganda. Minsan nag-iisip na ako, alis na kaya ako. Yun na yung pumapasok sa isipan ko, alis na kaya ako. Pero alam niyo po, hanggat nasa isip ko pa lang yun at hindi pa lumalabas, ibig sabihin meron pa rin mabuti na inisip. Kaya nga po, sa atin po, sa buhay po natin, hanggat hindi pa yung iniisip nating masama at hindi pa natin inilalabas, ibig sabihin meron pang naglalaban pa yung mabuti at masama sa isipan po natin. Kaya hindi pa lumalabas yung masama, ay lumalaban po yung mabuti sa isipan po natin. Kaya po tayo nananatili po ngayon dito. Pinili po natin na labanan yung masama na nasa isipan natin. At nananatili yung kabutihan sa isipan natin. Kaya lagi po natin isipin, Lord, maraming salamat dahil mabuti ka sa aking buhay. Lord, maraming salamat dahil nandyan ka, nananatili ka, na nagiging tapat sa buhay ko. Lord, maraming salamat at binigyan mo ako ng pagtitiis. Na kahit nakakarinig ako ng hindi maganda, ay nananatili pa rin ako na matibay. Hindi sa sarili po natin yun dahil sa kalakasan ng Panginoon na binibigay sa atin. Alam niyo po kung sa sarili lang po natin, pwede na natin, pag once na narinig na natin yung hindi maganda, pwede na natin sabihin, alis na ako. Alis na ako. One day, hanapin niyo din ako. Kasi kailangan niyo ako. Hindi po ganun, kapatid. Dapat isipin pa rin natin yung kabutihan. Huwag natin isipin agad yung hindi mabuti. Isipin pa rin natin yung mabuti. Para sa atin, para sa mga taong nasa paligid po natin. Yun po yung kagandahan. So yun lamang po, yung simpleng mensahe po sa oras po na to. Maraming po salamat sa bawat isa. Tayo po yung mag-pray. So tayo po yung tumayo at mag-pray po tayo para sa ating pagtatapos. Let's pray. Panginoon, pagpala sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa bawat isa po sa aming Panginoon. Panginoon, patuloy niyo pong tulungan yung bawat isa. Alam po, Panginoon, na meron pong pagsubok, meron pong problema ang bawat isa po, Panginoon. Panginoon, kayo pong siyang manguna. Kayo pong siyang magbigay ng solution, Panginoon, sa bawat problema, sa bawat pagsubok na meron pong bawat isa po, Panginoon. At sa bawat, kung meron man pong mga sakit, kayo pong siyang humaplos, kayo pong siyang magpagaling, Panginoon. Sa bawat dinaramdam po ng mga sakit ng bawat isa po, Panginoon. At doon din po, Panginoon, patuloy niyo pong maging matapat ang bawat isa sa paglilingkod po sa inyo, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, tulungan niyo rin po kami na mahanap po namin yung kalooban po ninyo sa aming buhay po, Panginoon. Panginoon, kayo na po siya magbigay din ng magandang kapahingan po mamaya sa amin. At bigyan niyo rin po kami ng kapayapaan sa aming puso't isipan. Buksan niyo rin po ang dungawan ng langit upang buhusan po ng pagpapala ang bawat isa.
at kayo na po ang siyang magpatawad sa aming masalan at pagkukulang. Binabalik po namin lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat po and God bless po sa bawat isa.